Hello mga ka-investor, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. So ngayon, ang ginagawa nating video ngayon is yung ating Philippine Stock Portfolio Documentation. Right? So nasa ano na tayo, nasa almost mag-iisang taon na tayo, no? So ayun, uh, ito yung introduction natin lagi is, lagi ko pinapalala sa inyo, bakit ba natin kailangan mag-invest? So, nag-i-invest tayo para matalo natin yung inflation o yung pagtaas ng bilihin. Or rather, yung currency devaluation. Kasi di ba bumababa yung purchasing power ng peso. So, ayun yung isa sa pinaka main reason kaya dapat tayo mag-invest. Pangalawa is, para magkaroon tayo ng retirement fund, educational fund, tsaka leisure funds, no? Para sa mga anak ninyo, di ba? Kung hindi nyo pa naman gagamitin yung pera after 10 to 15 years, ayan, pwede kayo mag-invest. So we create a weekly dollar cost average portfolio in which we can grow our wealth over time. So dollar cost averaging, no? So kung mapapansin nyo, hindi ko pala nabura to. Tanggalin ko muna, mga investor. Ayan, di ba? Kada linggo, 5,000 pesos yung nilalagay natin sa portfolio natin, no? So, sample portfolio to, no? Siyempre, gawin niyo yung due diligence kung gusto nyo mag-invest. So, ayan, we will use fundamental analysis. So, pinipili natin yung mga company na naniniwala tayo na after 5 to 10 years, makakabawi sila, di ba? And dollar cost average percentage based model. So tinitignan natin, tumaas na ba 'yon or hindi pa. Pag nagkaroon ng pullbacks, that's the time we will buy, no. So we will see within 5 to 10 years if we will be profitable, no. So nag-start tayo November 2023. So malapit pa lang tayo mag-isang taon, no. So ayun nga. Punta na tayo sa ating portfolio. Tingnan natin yung ano natin. Oops, sorry. Yan. Ito yung portfolio natin. Ayan yung ano niya, yung medyo maliit, no? Sorry kasi gamit ko lang is yung mobile phone. So 182,000 na yung market value natin. Ang sabi dito, lugi tayo ng 3,700. Okay? Gumagalaw siya kasi open yung stock market ngayon ng Pilipinas. Since almost 2:30 pa lang dito. So ayan, punta tayo sa biggest loser. Biggest loser natin is All Home. Grabe yung downtrend nito, 0.71 na lang siya. Penny stock na lang siya, no? Centavo stock na lang sa Pilipinas. So, lugi tayo ng 28%. Aray ko po. Tapos, dito sa Top Frontier, lugi tayo ng 16%. Itong Top Frontier, nagbibigay ito ng dividend eh. Third is Union Bank. Union Bank din, nagbibigay ng dividend yan. Okay? So, ayun, ang pinaka talagang loser natin dyan is All Home. Grabe yung decline, di ba? Lagi ko sasabi, All Home, yan yung parang Home Depot. Siguro, walang mababa yung sale natin. Tingnan natin, pwede tayo gumawa ng fundamental analysis dyan. Siguro gagawa ng separate video next time. Punta muna tayo sa biggest winner natin is Converge pa rin. Okay? Globe Telecom. Same thing, yung mga internet company natin, no? Internet provider ang mataas ngayon. RFM, Philinvest, no? Double digit gains ang meron tayo. Okay, ayan, no. Double digit gains, 37%, 31, 28. Okay? So overall, okay naman, 2% lang yung binaba ng portfolio natin kumpara sa crypto, no. Crypto, grabe bumaba eh, no. So ayan, punta naman tayo ngayon sa, bago tayo mag-start, lagi ko pinapaliwanag sa inyo yung Philippine Stock Exchange Index, no? So, tinatrack nito yung mga blue chip company sa Pilipinas. Importanteng maintindihan nyo to. Parang, parang guide. Hindi siya totally yung pinakadahilan nyo para hindi kayo mag-invest sa bumili. Pero guide mo siya. Tandaan nyo, lagi tandaan yung pinaka-top ng Philippine Stock Exchange, which was around almost 9,000 yon. Nag-bottom yung Philippine Stock Exchange Index natin, PSEI, noong October ng 2023, which is 5,800. So ngayon, 6,500 siya. Laki ng binaba, 1.84%. Okay? Pero hindi pa rin. Kasi nung around July dito, bandang July 10, something like that,
ano siya eh, nasa 6,200 lang siya, 6,300, okay? So, hindi naman gaano mababa yung ano natin, okay pa rin. Sa good time to dollar cost average pa rin, no? So, ayan, punta naman tayo ngayon sa news, okay? Ang sabi dito, ito pinaka-importante ito. Despite typhoon damage, BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, says cut rate still possible on August 15. Okay? Ito yan. Okay? Ayan, ang paliwanag niya. Hindi ko nababasahin yung gano. Ang sabi dito, intensified monsoon rains in late July had destroyed 1.21 billion worth of farm output, threatening to stroke food prices. Okay? Ayan, basahin nyo na lang yan. Pero ang pinaka-main explanation ko dito is, ang pinaka-main na sabi ko kasi, di ba, kung pinanood nyo yung crypto na portfolio video natin, bakit, kung maganda naman yung economy, bakit kailangan mo mag-cut ng interest rate? Okay? They always cut interest rate kapag something break or may malapit ng masira sa economy. O baka meron na nga, hindi lang natin alam. Okay? So, asahan nyo, based on history, kung pinanood nyo yung sa crypto portfolio natin na video, pinakita ko doon na yung federal funds rate, sa tuwing nagbababa sila ng interest rate, nagbabawa sila, meaning the recession will follow. It happened nung 2000, the dot-com bubble, 2008 nung financial crisis, pati nung COVID. Okay? So, it's a possibility na may nasira na sa economy, hindi lang natin alam. Kasi, laging effect yan eh. Hindi porket na, kunyari, may nangyari, hindi agad siya mag-aapekto sa presyo. Kumbaga, may laging effect na ilang buwan. Okay? So, it's a possibility na kung bakit bumababa yung ano natin, kung titingnan ninyo kung bakit bumababa yung portfolio natin. Nakaraan na ata, parang 1% yung binaba ng portfolio natin. Ngayon, 2%, no? Okay? So, malaking indicator yan. Okay? Sabi rin dito, ito naman isa pang balita is, more hot money exited Philippines in June. Dito banda yun eh. Yun. Sabi dito, ayan, foreign portfolio investment amounting to $27 million in June. Okay, so ang nag-exit, 27 million, no? Tapos ang a reversal daw from the 43 million net inflows. So may inflows tayo nung May naman. Okay, so pwede nyo basahin yan. Punta lang kayo dito, inquirer.net, kung gusto nyo magbasa-basa, no? Ito rin, ito importante ito. Ang sabi dito, GCash boost valuation to $5 billion. Grabe yung GCash, you know, with new funding from Ayala. Grabe yung GCash, sa taas ng valuation niya. Parent company mint for 22.9 billion, increasing its ownership to 13%. So ito, kung makikita mo, Ayala Group AC Ventures Holding is acquiring an additional 8%. Tindi, grabe. Di ba? Ang investing talaga, maganda siya pagka marami kang pera. Yun yung nakakalungkot. Kasi syempre tayo, ang ginagawa natin dito is yung sahod lang natin, di ba? So, ayun na, wala naman tayo magagawa, hindi naman tayo mayaman. Kaya mas maganda pa rin kung magkakaroon kayo ng sariling negosyo, magpapayaman kayo sa negosyo, and then, tsaka kayo mag-invest. Para ang silbi talaga ng investing is para ma-preserve nyo yung wealth nyo and mag-grow nyo yun over time. Pero yung strategy kasi na ginagawa natin dito, syempre, tayo yung mga retail investor, maliit lang naman yung pera natin. Nag-dollar cost average lang tayo. Okay? So kung may trabaho kayo, importante, palakihin yung income nyo, yung saving consistency ninyo, lagi kayo nag-iipon dapat. Para lagi kayo may pang-invest, no? Okay? Di lang gagastos na kung ano-ano. Pero mapunta na tayo, di na ako magpapatagal. B100, 5,000 pesos tayo, di ba? Na allocation every week. Yung 2,500 dito ko ilalagay, which is Nickel Asia. So, commodity company to, no? Ayan. Ang daming lumalabas sa pop-up. Ayan. Market cap. Importante yung market cap. Titingnan nyo lagi yan. Nasaan ba yun? Saan yung market cap? Market cap is... wala dito yun. Market cap niya is 46 billion. So, medyo malaki tong company na to, ha? Tapos, nagbibigay rin siya ng dividend yield is around 2.34% ang binibigay niya. PE ratio niya is 15.
Mataas, no? Actually, mataas tong PE ratio na to, no? Pero ito kasi nakikita ko na medyo nagda-down talaga. So, I will dollar cost average plus maliit pa yung holdings natin dito. Kaya nagdadagdag ako. Okay? 2,500 doon, Nickel Asia. Pangalawa is Robinson Retail, no? Robinson Retail, isa to sa mga pinaka PSI na PSEI, kasama to sa PSS. So, blue chip company to ng Pilipinas. Kung mapapansin nyo, market cap is 51 billion, almost 52 billion. Dividend yield na binibigay niya is 5%. Grabe. Okay, PE ratio niya is 5 lang. Kaya gusto ko siya. Okay, PE ratio means price to earning ratio. Okay? Pwede nyo i-search to para magkaroon kayo ng idea, no? Ayan. Pinapaliwanag naman niya. Kung makikita nyo, annually tumataas naman yung earnings nila. So, di ba, walang problema sa earnings. It's just talaga nagkakaroon lang talaga sometimes ng selling, no? Okay? Mababa talaga yung stocks. So, kailangan magkaroon na kayo ng idea kung paano yun. So, ayan, ilagay ko lang dito. Ulitin ko lang dito, financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, Nickel Asia, NIKL, is 2,500 pesos. I-add ko na lang, no, later. Then, RRHI is Robinson Retail, 2,500 din. Okay? So, ayan, mga ka-investor, ayan yung dyan natin lalagay yung 5,000 natin for this week. So, ulitin ko lang, kailangan nyo lang talagang, lagi ko pinapalagi lang, maging patience lang kayo, no? Ang stock market talaga, hindi siya mabilis ang pera, no? Hindi siya quick get rich quick, no? Kailangan mo talagang maging patient. So, ang importante dito, may trabaho ka, may disposable income ka, para lagi ka lang makapag-invest, okay? Salamat sa panonood. Ako nga pala ulit si Aaron. Kung nagustuhan niyo yung video, kindly like and subscribe and bye for now.